Sinampahan ng kasong sibil sa Amerika ng mga anak ng pinatay na PR man na si Bobby Dacer, sina dating Pangulong Joseph Estrada at Senador Panfilo Lacson. Nagulat si ERAP sa pangyayari niyan. Nakatutok si Lala Roque. Hindi pa man tapos ang kasong kriminal na isinampa laban sa mga taong sangkot umano sa pagkakapatay sa PR man na si Bobby Dacer dito sa Pilipinas. May panibagong hamon ang mga anak ni Dacer. Nag-file kasi sila ng civil case damages sa Northern California District Court sa San Francisco, USA. Didinggin ito ni Judge Joseph Spero. Kabilang sa mga akusado, sila dating Presidente Joseph Estrada, Senator Ping Lacson, dating PAGCOR President and CEO Reynaldo Tenorio, Dante Tan, Colonel Michael Ray Aquino, Colonel Glenn Dumlao at dating PNP Chief Inspector Vicente Arnado. Aksyon daw ito para sa pag-torture at pagpatay sa kanilang ama. Matagal daw pinag-isipan ng magkakapatid ang pagsasampa ng kasong sibil. The acts of these defendants are what we call tortious. And in this case, the Dacer siblings are claiming for $20 million as compensatory damages and also $100 million as punitive damages. Hiwalay ito sa kasong kriminal na nakasampa na at di makakaapekto sa criminal case. Laking gulat naman ni dating Pangulong Estrada sa kasong isinampa laban sa kanya. Ako'y nagulat at nalungkot na magkakaisip itong kanyang anak na ako'y isasangkot niya sa kaso niyan. Malabo rin daw magbayad si ERAP ng damages. Wala akong kinalaman dyan. Cleared na ako ng Department of Justice ng panahon pa ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pangalawa, wala akong ihanda, wala akong pere. Umalis ng bansa si Lacson noong Enero ng taong ito at mula noon ay di pa nagpapakita. Si Aquino naman ay nakakulong sa Amerika. Hanggang ngayon, pinipilit ng GMA News na kunan ng pahayag ang iba pang akusado. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso ngayong gabi. Ang pinagsamang ganda at talino ng ating kapusong si Carla Abellana. Ala! Thanks, Mike. Bukas na magsisimula ang bagong game show ni Edu Manzano. Sino-sino kaya ang mga artistang unang mapipikon sa Asartalo? Makichika kay Nelson Canlas. Yung mga kapatid ko matulong. Excited na si Edu Manzano sa airing ng unang episode ng Asartalo Lahat Panalo bukas. Matagal na raw niyang inaabangan na maging selyado na ang kanyang pagbabalik kapuso. Ikinuwento pa ni Chairman kung gaano ka-exciting ang unang episode ng game show. Abangan si Paulo Contis at yung tinatawag naming Kapitan Contra is Benji Paras. Magandang foil si Benji eh. Inaayos na ng programa kung paano makakasali ang mga manonood sa game show. Sa ngayon, maraming nakatuto ang artista muna ang ating mapapanood linggo-linggo. Eventually, it will be a mix eh. Minsan kukuha tayo, tatawagin natin si Juan de la Cruz na maging bahagi ng ating show. And then minsan, kukuha tayo ng Juan de la Cruz, artista, o artista Juan de la Cruz. I mean, para magandang mga mix. Bukod sa Asartalo Lahat Panalo, malaki raw ang posibilidad na magbalik telebisyon ang 1990 show ng actor-host sa GMA, ang Late Nights with Edu. Ang talk show kasi ang first love ni Edu. Pero mas magiging exciting na raw ito dahil palaban na ang mga artista ngayon. Number one, mas articulate at the same time, nabawasan ang hiya. Yes. Diba? Dati kasi yung ibang mga artista natin were very sheltered. Diba? Masyadong ikinakahon. Ayaw palabasin ng bahay, ayaw magsalita. Dapat lahat controlled media. Lahat mabait. Mababait. Ngayon yung iba, they relish in their characters eh. Right. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Up next, asong bida sa Bantatay, magaling na sa tricks, magaling pa sa acting. Abangan yan, Mel? Salamat, Carla. Ipinagbawal na ng Department of Education ang pagbibigay ng assignment o takdang aralin tuwing araw ng Biyernes sa mga estudyante sa mga public elementary school. Gusto kasi ng DepEd na bigyang panahon ng mga mag-aaral na makapaglaro at makipag-bonding sa kanilang pamilya tuwing Sabado at Linggo. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Ang mga eksena ng mga batang subsub-ulo sa pag-aaral hanggang sa bahay, sa eskwelahan na lang daw mangyayari kapag araw ng Biyernes. Sa Memorandum 392 kasi na nilagdaan kahapon ni Education Secretary Armin Luistro, pinagbawalan na magbigay ng assignment ang mga guro sa lahat ng public elementary school bago mag-weekend. Sinasabi ng mga parents na nahihirapan ang kanilang mga anak sa mga homework na binibigay na marami.
Pinalilimitahan din ni Luistro sa mga guro ang mga pagbibigay ng homework sa mga bata mula Lunes hanggang Huwebes. Halimbawa, ang bata ay grade 2, huwag naman marami na kailangan siyang 2 hours magawa dun sa homework. Halimbawa, magbigay ka ng homework na 3 lang, 3 exercises, pero maayos na ginagawa sa bata, tapos hindi masyadong mahirap, kaya niyang sagutin sa sarili niya, yung quantity na yan, enough na. Wala pang kopya ng DepEd memo ang Kamuning Elementary School sa Quezon City. Pero noon pa man daw, patatlo-tatlong assignment lang daw ang pabaon nila sa mga bata. Pabor din daw ito sa mga guro at syempre sa mga estudyanteng kung tutusin, pagod na sa ilang oras na pag-aaral sa loob ng eskwelahan. Kaya ngayon pa lang may plano na raw sila kung paano ma-maintain ang antas ng matututunan ng mga estudyante. Mabawasan man ang uwi nilang takdang aralin. That is a relief kasi when they give assignments on the weekends, of course they have to check that on a Monday. Kailangan we have sufficient practice exercises for the lesson. Para kung ganun, lagi nilang gawin yun para mahasa sila. Sabi ng DepEd, patuloy naman daw nilang imo-monitor kung epektibo ba o makakasama sa study habit at learning skill ng mga estudyante itong no homework policy tuwing weekend. Pero ngayon pa lang hati na ang opinyon ng mga magulang at estudyante tungkol dito. Ma-enjoy ko po yung sa paglalaro tsaka sa kakasama ko po yung magulang ko po. Para mas madaming matutunan. Tsaka madagdagan yung grades. Alin, yung may assignment ka o yung wala pag weekend? May assignment po. Dapat nga bigyan ng assignment Kasi usually lagi na may minsan di ba may holiday naman minsan. Mas better na may assignment siyempre. Kasi unang-una mahabang oras nila. Kumbaga sa mas makakapagbasa sila, makakapag-aaral sila ng maayos. At dahil mga pampublikong paaralan lang ang sakop ng kautusan, ayon kay DepEd Undersecretary Yolanda Quijano, pwede rin magreklamo ang mga magulang na may problema rin sa tambak na assignment sa private schools. Tumawag o mag-text lang sa kanila para mapag-aralan nila kung dapat ting sakupin ng memo ang mga pribadong paaralan. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. 35 taon na po ang Dulaang UP, ang opisyal na grupong pangteatro ng Universidad ng Pilipinas. At alam nyo bang marami sa mga sikat ngayon ay sa Dulaang UP pala nagsimula? Ang tumutok ay si Lars Santiago. Maging premyadong komedyen si Uge. Dito siya nagsimula sa Dulaang UP, ang opisyal na theater group ng UP, kung saan alumni din sina Governor Amy Marcos, Senator Loren Legarda, Roderick Paulate, Harlene Bautista, Jan Lapuz, at marami pang mga sikat na personalidad. Ngayong 2010, ipinagdiriwang ng Dulaang UP ang ika-35 taon mula nang itinatag ito ng batikang aktor na si Tony Mabesa. The joy of watching young actors, student actors develop into some of the better actors of the country. Sa loob ng 3 dekada, mahirap na raw bilangin ang mga kabataang hinasa ng Dulaang UP sa teatro. Kamusta experience? Si Jacinta, freshman pa lang nang sumali sa Dulaang UP. Ngayong 5th year na siya at malapit nang mag-graduate, pamilya na ang turing niya sa grupo. You become one big family, especially during rehearsals and all the shows. Pero hindi lang daw puro katuwaan sa Dulaang UP. Istrikto daw kasi ang disiplina tuwing may pagsasanay para sa isang pagtatanghal. Of course, the discipline, coming on time, learning your lines, and the like, and following, blocking, remembering it, that kind, and not being suplado or matlaki ang ulo. Pakay ng Dulaang UP na imulat ang mga tao sa mga katotohanan sa lipunan sa pamamagitan ng teatro. Ngayong taon, muli nilang itatanghal ang kanilang pinakatatanging mga obra tulad ng isang panaginip na Philly at Shock Value. Mga dulang sinulat ng director at playwright na si Floyd Quintos. Yung mga nagsusulat ng dula, sinusubukan rin magsulat ng dula tungkol sa isang happening. Makikita mo that the best plays are the ones that talk about something else other than an incident. Sa loob ng 3.5 dekada, pinatunayan ng Dulaang UP na may puwang sa puso ng mga Pilipino ang sining ng teatro. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Susunod! 2 taong gulang na bata sa Amerika, kinuhanan ng video ng kanyang ina habang nagmamariwana.
Exclusive. Pagnanakaw ng binansagang Dukot Gang, huling-huli sa CCTV. At Annabel Rama, puto nga ba sa bagong nalilink kay Richard Gutierrez na si Solen Yusaf? Tutukan yan dito sa 24 Oras.